my beloved Boss Mike Cervera. Bagong hepe ng Philippine National Police, mas nakilala muna si Police Major General Nicolas Torre III na mga taong malalapit sa kanya sa lugar na kanyang pinanggalingan. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Matalino. Yan ang paglalarawan kay Police Major General Nicolas Torre III ng mga nakakakilala sa kanya. Dito sa isang subdivision sa Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato, nanirahan si General Torre noon. Ayon sa kapitbahay nitong si Remedios Aquino, maliit pa ang bahay nila noon pero respetado at mabuti ang kanilang pamilya. Naging barkada rin ng kanyang anak, si General Torre, kaya alam niyang talagang matalino ito. Bata pa lang ay gusto na nitong may marating sa buhay. Gumraduate itong valedictorian sa Notre Dame of Marbel. Magandang mga pamilya. Nagsisimba kong linggo. Mababait sa mga kapitbahay. Actually, nung lumipat sila sa Iloilo, yung mga gamit nila, pinahingi na lang nila sa kapitbahay yan sa likod. Iba, mga kababayan ko. O sige, panoorin nyo muna bago natin bigyan ng reaksyon, ano? O sige, tuloy! High school ay sa Coronadal Comprehensive High School na ito nag-aral at naging salutatorian ng Class 1988. Isa sa classmate nito, ang incumbent 2nd District South Cotabato board member na si Junette Ines Hurtado. Ayon sa kanya, sa likod ng seryosong si General Torre ay ang kwela at makulit na ugali nito. Noong high school pa lang ay kadalasan siyang tinutukso at kinukulit. Pero si General Torre rin ang gumagawa ng kanyang math assignment. Actually, siya yung sobrang talino na hindi yung mapili. Ibig sabihin, like, kung gusto niyang turuan ka, humingi ka ng ano, hindi yung katulad na iba na, ay, di pwede mangopya kasi dapat ako lang yung matalino. High school pa lang ay gusto na ni Torre na pumasok sa Philippine National Police Academy o PNPA. Pero dahil kailangan ng 72 academic credits, ay pumasok muna ito sa isang pribadong eskwelahan. Nagtapos ito ng top sa PNPA Tagapaglunsad Class of 1993 at doon na nagsimula ang kanyang karera bilang pulis. Na-assign ito sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Na-assign din niya sa may Quezon City. Hanggang noong June 2024, na-assign ito sa Davao Region. At dito na ito naging kontrobersyal nang inaresto nito si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quibulon. Mas naging kontrobersyal pa ito nang maging head ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong September 2024. At inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ito sa serbisyo. At ngayon nga, ay inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong PNP chief. Kaya naman, naging proud at masaya ang kanyang mga kababayan sa South Cotabato. Congratulations to General Nicolas Torre. So we are proud nga taga-barangay Sunto ang magiging next na Chief PNP. Kami mga taga-South Cotabato ay proud sa... Masakit ba? Taga Mindanao pala si General Torre. Taga Mindanao pala si General Torre. Akala natin Ilocano, ano? Pagtatalaga ng isang kababayan namin, isang South Cotabateños na maglilid ng Philippine National Police. Pero inyo yung taga Mindanao, hinuli yung taga Mindanao. Aray ko! Inaasahan ang pag-upo nito bilang kapalit ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ngayong June 2. Regine Lanuza. Mga kababayan, baka naman, sa mga basher dyan, sa mga may pinaglalaban dyan, baka naman, baka naman, pwedeng mag-like muna kayo. Pwede po ba? Ay, nako, Black Tiger, Alvaro Prias. Sa mga OFW Adventures, Arnold Lopez, Cecil Fernandez, Heidi Pantino, Iron Lace, BMB ALC, Vivian Sabundo, at si Aaron, at Jacamo, Pay Mura, nandito na ako sa Pilipinas. Pero mamaya lang, lilipad na naman ako. Mamaya magla-live na naman ako sa airport habang
naghihintay ng boarding ko. Ano? Ines Vlog, LB Cast, Independent Woman. Opo, sa inyo pong lahat. Shoutout po. Roel San Pedro, Cal Rem. Opo, sa inyo po ha. Eto na mga kababayan, balikan natin. Oo, nakapag-like na po ba lahat? Pasok! Para sa Pambansang TV sa Ito na. Ito na. Kilalanin po natin si General Torre, mga kababayan. Sino si General Torre sa mga nakakakilala sa kanya? May magpapatotoo, mga kababayan. Pasok! Bago talagang bagong hepe ng Philippine National Police, mas nakilala muna si Police Major General Nicolas Torre III na mga taong malalapit sa kanya sa lugar na kanyang pinanggalingan. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Ayan Lani Royston, nagpaganda pa. Akala ko, aakyat Ito na. Matalino. Nako, matalino. Ayan Hindi tayo may sabi niyan. Pero sinabi ko yan. Bakit? Matalino naman talaga mga kababayan bakit mga kababayan? Nakita ko na ng personal yan ilang beses Hindi lang nakita. Nakadao pang palad pa. Kulang na lang mga kababayan Pag nakita niyo si General Torre, makisig. Matipuno ang katawan. Matangkad. Gwapo sa personal. Kulang na lang Kung ako si Roque, baka ni lips to lips ko yan. Pag nakita nyo sa personal, kung ako si Roque, ni lips to lips ko yan. Kaso hindi. Tuloy, matalino, masakit. Yan ang paglalarawan kay Police Major General Nicolas Torre III ng mga nakakakilala sa kanya. Dito sa isang... Ayan yan ang paglalarawan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Bago nyo husgahan, maigi, pwede ba? Tagpuin nyo muna. Pag natagpo nyo na si General Torre, doon kayo magsabi kung ano ang ugali niya. Ganun! Subdivision sa Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato, nanirahan si General Torre noon. South Cotabato, mga kababayan. Taga South Cotabato pala ito si General Torre Ayon sa kapitbahay nitong si Remedios Aquino, maliit pa ang bahay nila noon pero respetado at mabuti ang kanilang pamilya. Respetado at mabuti ang pamilya. Ganyan po nilalarawan ng mga naging kakilala. Mga taga Mindanao, si Torre kabayan nyo pala. Bakit gano'n? Ano nangyari? Tuloy. Naging barkada rin ng kanyang anak, si General Torre. Kaya alam niyang talagang matalino ito. Naku, matalino na naman, magiging PNP chief po ba yan kung hindi matalino? Magiging general po ba yan kung hindi matalino? Mga kababayan naman. Sabi ko nga sa inyo, magaling umasinta si General Torre. Umasinta ng tao. Kung ito'y manloloko at mga kababayan, mabuting tao. Bata pa lang ay gusto na nitong may marating sa buhay. Gumraduate itong valedictorian sa Notre Dame of Marbel. Taga Marbel, mga kababayan, gumraduate sa Marbel. Marami tayong kaibigan dyan, Shout out sa lahat ng mga taga Marbel. Tuloy. Magandang mga pamilya. Nagsisimba kong linggo. Mababait sa mga kapitbahay. Actually, nung lumipat sila sa Iloilo, yung mga gamit nila, pinahingi na lang nila sa kapitbahay dyan sa likod. Kita nyo mga kababayan, napakabait Kaysa na nga naman bitbitin sa Iloilo, di ba? Iniwan na lang sa mga kapitbahay para mapakinabangan. Sabi ni Edward Lachica, anong panaman ni Bato kay Torre? Wala naman talaga Sa totoo lang, anong panaman ni Bato kay General Torre? Malabo. Hindi aabot mga kababayan sa kalahati. Tuloy. Noong high school ay sa Coronadal Comprehensive High School na ito nag-aral at naging salutatorian ng Class 1980. Naku, salutatorian! Bulol. Kita nyo mga kababayan? Diba? Puro medalya. Mula pa nung nag-aaral siya. Tapos ngayon sasabihin nyo sip-sip? Matalino yung mama, tumigil na kayo. Tama na huyang inyong mga pangarap na inyong gustong maging general ay yung gusto nyo. 88. Isa sa classmate nito
ang incumbent 2nd District South Cotabato board member na si Junette Ines Hurtado. Nako, eto na mga kababayan. Ha? Eto na ho, yung kababata. Nako. Oh. Ayon sa kanya, sa likod ng seryosong si General Torre ay ang kwela at makulit na ugali nito. Naku, napakakulit ho kaya ni General, sa totoo lang. Oo. Napakakulit ni General, mga kababayan. Pagka eto ay inyong nakausap, nakadaupang palad, naku, hindi kayo maboboring. Oo. Hindi kayo maboboard. Oo. Mga kababayan, bakit? Wala hong oras. Wala hong pataan kung hindi magtatawanan kayo ng magtatawanan. Di ba? Tuloy. Noong high school pa lang ay kadalasan siyang tinutokso at kinukulit. Pero si General Torre rin ang gumagawa ng kanyang math assignment. Nako, ayan pala pinapagawa mo pala yung Parang ako nung araw, sa totoo lang nung araw, hindi ako pumapasok sa eskwela. Oo. Dinadaan ko na lang mga kababayan sa pa-PR-PR. Oo. Nililibre ko yung mga teacher ko nung araw. Kasi mahirap ang buhay Habang nag-aaral ako noon, habang nag-aaral ako, paano ko hatiin yung katawan ko? May klase ako. So, sigurado babagsak ako. Ang ginawa ko mga kababayan bago matapos ang semestre, pupuntahan ko na yung teacher ko. Yayayain ko na mag-Jollibee. Papipiliin ko siya. Share, anong gusto mo? McDo o Jollibee? Wag lang sa Max Medyo mahal na Ito talay. Actually, siya yung sobrang talino na Grabe, no? Actually, siya daw yung sobrang talino. So, matalino talaga si General Torre. Oo, makikita nyo naman talaga sa itsura. Di ba? Sasabihin ng mga DDS, yan bang ganyang itsura? Kamukha ni Diwata? Grabe kayo kay General Torre. Mas kamukha ni Diwata si Digong. Tama po ba mga kababayan? Di po ba mas kamukha ni Digong si Diwata? At tapos mga kababayan, nililink nila si General Torre, malayo! Layo-layo naman. Ay! Di ba? Ang layo naman ang itsura, no? General Torre. Sige. Sige na! Para matuwa naman yung mga DDS, mga kababayan. Sige na. Kung diyan kayo masaya, ibibigay na namin sa inyo. Kamukha na ni General Torre si Diwata. Di ba? Pero, mas kamukha ni Digong. Ayun naman. Di ba? Ayun naman, mas kamukha naman ni Digong si Diwata. Pambira. Sige, talay. hindi yung mapili. Ibig sabihin like kung gusto niyang turuan ka, humingi ka ng hindi yung katulad na iba na, di pwede mangopya kasi dapat ako lang yung matalino. High school pa lang. Hindi ho ganyan si General Torre. Bakit mga kababayan? Sabi niya, kung pagka meron kayo na mga kakilala na may mga problema sa mga krimen, ilapit nyo rito sa aking himpilan para makapaglingkod. Ganun ho Siya ho yung nag-o-offer ng kanyang serbisyo. Hindi ho kayo yung lalapit para sabihin nyo sa kanya, General Torre, pakiusap po. Hindi ho ganun. Hindi kailangan kayo mangiusap. Ang gagawin po niya, Roberto Rubis, siya mismo. Kayo, kung meron po kayong mga reklamo, na mga scammer at kung ano-ano pa, pwede nyong idulog dito at tignan natin kung ano yung magagawa nating tulong. Ganun ho, mga kababayan, si General Torre, malupit! Tuloy! Ay gusto na ni Torre na pumasok sa Philippine National Police Academy o PNPA. Pero dahil kailangan ng 72 academic credits, ay pumasok muna ito sa isang pribadong eskwelahan. Nagtapos ito ng top sa PNPA Tagapaglunsad Class of 1993 at doon na nagsimula ang kanyang karera bilang pulis. Naku, mga kababayan, 1993 pala si General Torre,
Sa totoo lang, magkaedad lang ho kami. Oo, ha? Magkaedad lang ho kami ni General Torre. Eh kung nagsundalo ako nung kaya nagpulis ako, o kung pumasok ako sa PMA noon, ha? Eh malamang ho. Oo. Baka ho, siya pa rin ang PNP chief. At ako yung AFP chief. Oo, mga kababayan eh. Pangarap ko nun makapagtapos sa PMA. Kaya lang eh, talagang ganun eh. Gasak-gasak garod. Diba? Oo, pag para sa'yo, para sa'yo. Kahit gusto mo, kung ayaw sa'yo ng tadhana, hindi talaga mapupunta sa'yo. O, diba, mga kababayan? Kaya yung mga ibang mga susunod na magiging PNP chief, antay-antay lang. Baka malay nyo, after 1 year, magretiro na si General. O, di kayo nakasunod, di ba? Tuloy. Na-assign ito sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Hanggang noong June 2024, na-assign ito sa Davao Region. Yun, no? Kita nyo mga kababayan, ano? Simpleng, police. Na-assign po sa QCPD. Nakaaway po ito ni Norman Mangusin, eh. Kilala nyo ba si Norman Mangusin? Yung pong nagpapanggap na Marcos, na maitim, na mas kamukha ni Diwata. Tapos galit na galit kay Diwata. Yung po yun. Yung scammer. Oo. Yung scammer na nagpapanggap na Marcos. Oo, tuloy. At dito na ito naging kontrobersyal nang inaresto nito si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Grabe si General, kita nyo naman. Naka-full battle gear. Para lumusob saan? Sa kampo ni Kibuloy. Alam nyo naman mga kababayan yung kampo ni Kibuloy, di ba? Ilang linggo sila dyan. At talaga naman, pinahirapan pa si General Torre, samantalang susuko rin naman. Susuko ka rin naman pala. Pinahirapan mo pa si General. Mas naging kontrobersyal pa ito nang maging head ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG noong Ayun na nga, noong September 2024. Kita nyo, nung nakarang taon, doon po nagsimula na maging maging head ng CIDG, mga kababayan. Opo, at doon din po natin, doon din po natin nakadao pampalad. Tuloy. At inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, kaya naman pala. Ito ang totoo, kaya galit na galit sila. Kaya tutol sila sa pagkaka-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos na maging PNP chief, si General Torre. Kasi bukod kay kay Kibuloy, ay pati si Digong, yung mga ginudiyos nila, lahat si General Torre ang sumabak. Diba? Si General Torre ang dumakma. Dinakma si Digong, dinakma si Kibuloy. Yun, kaya naman pala. Tuloy. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ito sa serbisyo. At ngayon nga ay inappoint ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong PNP chief. Yun! Kita nyo na mga kababayan, tumama tayo. Tumama tayo. Sabi natin yan mga kababayan nung nakaraang taon pa, magiging PNP chief ito, si General Torre. Nagkatotoo nga mga kababayan. Diba? Yan! Oo. Sabi nga ni Catherine Galpo, destiny yan. Destiny yan, oo. Kaloy. Kaya naman, naging proud at masaya ang kanyang mga kababayan sa South Cotabato. Siyempre mga kababayan, maging proud kayo kung ang inyong kababayan maging PNP chief, O ngayon, mga kababayan, baka sabihin nyo, puro taga-norte lang lagi. Ngayon, nag-appoint si Pangulong Bongbong Marcos ng taga-Mindanao. Sorry na lang kay Kibuloy at kay Digong. Diba, Ate Evangeline? Tuloy, takot sila kay General Torre? Oo naman. Puro big time lahat ang nakukuha niya. Ano pa nga ba? Huwag magsaya. Di matutuloy. Harangin ni Bato at ni Jinggoy. Ay! Tuloy! Congratulations to General. Alam nyo, kapag hinarang ni Bato yan, ibabalik sa kanya. Oo, pabalik. Ikaw, Bato, nangingialam ka.
May tapikpat, may bato kayo sa ulo ni Bato. Ikaw nga, naging PNP chief? Mula saan? Mula Colonel? Tapos naging naging 4-star general kagad? Oh, kininam. Nicolas Torre. So we are proud nga taga-barangay Sunto ang magiging next na Chief PNP. Kami mga taga South Cotabato ay proud sa pagtatalaga ng isang kababayan namin, isang South Cotabateños na maglilid ng Philippine National Police. Oh, sabi naman ni JK, di aprobahan ng CA katulad kay Erwin, wag magsaya. Iba naman yung kaso ni Erwin. Oo, iba naman to si General Torre. Magkaiba sila. O, di umasa kayo. O, sige. O, kung ayaw nyong magsaya kami. O, sige na, inyo na. Umasa kayo. Umasa kayo, ha? Umasa kayo na magbabago pa ang isip ni Pangulo at hindi na gagawing PNP chief si General Torre. Ilang tulog na lang. Ilang tulog na lang, ho. PNP chief na ho. Actually, imbitado ko. Iniimbitahan ako kanina. Sabi ko, hindi ako makakapunta. Bakit? Meron akong meeting sa ibang bansa. Napapagod na akong biyahe ng biyahe. Sabi ko nga, gusto kong unahin yan, kaya lang mahalaga. Bakit? Yung aking trabaho yan eh. Kailangan trabaho muna bago Yang politika. Makakala nyo kasi wala akong trabaho. Ha? Napakarami kong trabaho. Iba't ibang bansa ang pinagtatrabahuan ko. Di ba? Sa totoo lang mga kababayan eh. Nalilibang ko yung sarili ko dito. At nalilibang ko yung ilan dito. Okay na sa akin yun. Nung araw nga eh. Nung araw lang, di ba, Addictus Rex? Addictus Rex. Nung araw nga eh. Di ba? Okay na ako sa 10 nanonood eh. Kita nyo, umaabot tayo ng 10,000, 12,000 na nanonood. Saan ka pa? Okay na yun. Tuloy. Inaasahan ang pag-upo nito bilang kapalit ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ngayong June 2. Nako, June 2. So, magpapalitan na yan. Iaabot na yung Trono kay General Torre. Sa mga umaasa na harangin ni Kalbo, ni Bato. Yung appointment ni General Torre. Siya pa kayo. Pagbalik ko na lang, sabi ko naman kay General pagbalik ko na lang, General. Medyo busy talaga eh. Sabi naman niya, sige, okay lang. Malulungkot man ako, pero syempre, hindi naman kita mapipigilan dahil kailangan unahin ang kabuhayan. Kaya nga sabi ko, General, congratulations. Saludo talaga ako sa iyo. Mabilis kang makaunawa. Ang bilis ng pick up mo. Di ba mga kababayan? Sabi ko naman sa kanya, alam mo, General, ikaw matalino, ako masipag lang. Magkaiba talaga yun eh. Iba yung sa'yo, matalino ka. Ako, masipag lang ako. Ano ngayon? Ang masasabi nyo rito? Ano na ba, Natbay? Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.